Sander POV. Panatag kong iniwan sina Tisha at Chloe. Nag-hire naman kasi ako ng bodyguard para sa kanila. Mahirap na baka ano na naman ang maisipan ni Cholin. Parang ibang tao na kasi siya. Kumpara sa babaeng minahal ko dati. Hindi ko alam kung may kasalanan ako sa pagbabago niya. Pero siya naman ang unang nang iwan at nakipaghiwalay sa akin. At kung kailan masaya na kami ng anak ko, saka naman siya babalik at manggugulo. I wouldn't let her ruin Emmo family. Katatapos lang ng meeting ko nang salubungin ako ni Lee. Nasa office daw ang asawa ko. Pero hindi naman sinabi ni Tisha na pupunta siya. Nagmadali akong pumasok sa office ko. Honey, what brought you here? Niyakap ko siya. I really loved hugging her. Simple lang ang damit niya pero maganda. Pa rin. Gusto lang kita i-surprise. Mahinang sagot niya. Something wrong. Bakit parang may iba sa'yo? Nahihilo ka ba? Tanong ko sa kanya. Tapos parang bigla siyang naging balisa. I just miss you, sagot niya. Buntis nga siya, pabago-bago ang mood. Maya-maya pa. Hinalikan niya ako sa labi. At ipinulupot ang mga braso niya sa akin. Niyakap ko naman siya. Pero parang may iba. Napaupo na ako sa mesa. At halos nakakandong na siya sa akin. Napaka-agresibo naman yata ng honey ko ngayon. She pulled me closer. Para mas lumalim ang halikan namin. Nagulat na lang ako. Nang biglang bumukas ang pinto. At nakita ko sina Chloe at Tisha. Kitang-kita kong mabilis na tinakpan ni Tisha ang mga mata Chloe. Saka ito hinila palabas. Paano ba naman kasi? Halos nakataas na ang skirt nitong si. Sino nga ba ito? Naitulak ko ang babaeng kayakap ko. Sweetheart, what's wrong? Nakumpirma nitong hindi nga siya si Tisha. Never akong tinawag na sweetheart ng asawa ko. Kung kapre pa siguro ay maniniwala ako. How dare you, Cholin? Makatitikim ka talaga sa akin. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko. Magtago ka sa lugar na hindi kita mahahanap. Iniwan ko na siya at mabilis na sinundan sina Chloe. Where are they? Tanong ko kay Lee. Itinuro niya ang daan papuntang elevator. Papasok na sana sila sa elevator pero napigilan ko sa kamay si Chloe. Daddy, sigaw nito. Inutusan ko ang bodyguard na kunin muna si Chloe at dalhin sa cafeteria. Hinila ko naman si Tisha. Hindi siya nagsalita. Hanggang nakapasok na kami sa conference room. Hon, I'm sorry. Nalinlang niya ako. Akala ko ikaw siya. Nakayuko lang siya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Pero binawi niya agad yun. Please, Hon, I'm sorry. I'm so stupid dahil hindi ko agad nakilala na hindi ikaw yun. I want to go home. Naghihintay si Chloe sa akin. At nauna na siyang lumabas ng conference room. Takte. Kasalanan to ni Cholin E. Hanggang sa kotse ay hindi ako pinansin si Tisha. At si Chloe lang ang kinausap nito. How stupid of me na hindi agad nakilala si Cholin. Kaya pala I felt different kanina. Dahil hindi naman talaga siya ang asawa ko. Pagdating sa bahay, diretso silang bumaba ni Chloe ng sasakyan saka umakyat sa kwarto. Maya-maya rin ay nakita kong pumasok na siya sa kwarto namin. Sinundan ko siya at naabutan ko siyang umiiyak. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit mula. Honey, please. Hindi ko ginusto ang nangyari. Please, patawarin mo ako. Tisha POV. I wasn't sure double need why. Pero nasaktan ako sa nakita ko. Gusto ko tuloy manapak. Gustong kong ihulog si Cholin sa nagbabagang bulkan o di kaya tadtarin at halo sa semento. Nang di na siya makapaminsala pa. Walang Joe, Saglit lang nawala ang asawa ko sa paningin ko, nadali niya na. At ito namang kapre. Hindi man lang pumalag. Porket nilalandi siya, game naman. Let's kasi, bakit ba ako umiiyak?
Alam ko namang hindi niya sinasadya. Ako nga ang mahal niya, di ba? Pero naiinis pa rin ako. Muntik pang makita ng bata ang kalandian ng impakta niyang ina. Honey, please talk to me. Awayin mo ako. Sapakin mo. I'm really, really sorry. I'm so stupid. Sobrang natuwa pa naman ako. Kanina kasi pinuntahan mo pa talaga ako sa office. Tapos hindi pala ikaw yun. Natutuwa pala siyang dinadalaw sa office. Magawa nga yun araw-araw. Paano kung hindi kami dumating, Alexander? Baka mas higit pa ang nangyari sa kanila. At sa opisina niya pa talaga. Hindi, hon. Napansin ko naman kanina, I felt something different. She was too aggressive. Ang bilis ng babaeng yun. I'm so sorry. Gusto kong matawa na lang. Para siyang maamong tuta. Paano kasi, huling-huli ko siya sa akto. Impakta kasi ang babaeng yun. Bakit ko ba yun naging kamukha? Dapat doon ipa-plastic surgery, Bakit ganyan ang mukha mo? Mapagtripan nga to. Kasi, honey, nagagalit ka. Sino naman may sabing galit ako? Hindi mo kasi ako kinakausap. Galit nga ako. Kita mo na. Highest. Di pa nga ako tapos, Galit ako kay Cholin, hindi sa'yo. Nagliwanag ang mukha niya. Talaga, hon. Thank you. Akmang yayakapin niya ako. Hep. Teka. Iniharang ko ang palad ko sa mukha niya. Ganoon ba kami magkamukha ni Cholin? Para hindi mo malaman na hindi ako yon, ha? No. Ibang-iba ka sa kanya. Hindi na maulit, hon, promise. I was just so happy kanina na akala ko binisita mo ko. First time mo kasi dapat na ginawa yon. At saka miss na kasi kita agad. Wag mo akong pinaglululoko. Alexander. Pero sa totoo lang, kinikilig na ako. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Ikaw ang mahal ko at ang buhay ko. I thought it was you I was kissing. Natatawa pa nga ako because you were so aggressive. Only to find out that it was that woman. I believe you, hon. Nainis lang talaga ako kanina. Ayoko kasing may ibang humahalik at yumayakap sa'yo. Napangiti siya. Siya pa o lang, nagagawa niya pang ngumiti. Anong niningiti-ngiti mo dyan, ha? I smiled at him. Those lips are mine. You're mine. Subukan mong mambabae at lagot ka talaga sa akin. Pananakot ko sa kanya. That will never happen. We belong together. Natatawa niyang sagot. Sa kaniyakap niya ulit ako. Yakapan. Sali ako dyan, mommy at daddy. Biglang lumapit sa amin si Chloe. Sure, baby. Pareho namin siyang niyakap ng daddy niya. Hindi na po kayo galit kay daddy. Hala! Napansin niya pala. Bakit naman, baby? Hindi naman kami nagkakagalit ng daddy mo, Kanina you weren't talking to each other in the car. Napaka-observant niya talaga. Yun ba, baby? Kasi daddy and I were trying. If we could communicate without talking. Palusot ko. Ha? Bakit po? Because sometimes, when people are in love, actions speak louder than words. Sagot ng asawa ko. Sige na naman siya. You grown-ups are weird. Is that what happens when you get old? Who's old, ha, baby? Sabi ni Sander sabay kiniliti ang anak niya. Wah! Daddy! Wah! I'm just kidding. Mommy! Help! Nagtago siya sa likod ko. Oldies ka na pala, daddy. Tukso ko kay Sander. Ganoon. So, kampihan na naman to. Mukhang di ko magugustuhan ang kasunod na mangyayari. Do I look old to you, ha? Hinuli niya ako at kiniliti. Wah! Tama na, hon. Tingnan natin mamaya who's old sa atin, bulong niya. Ano na naman ang binabalak ng kapring to? After we at dinner, inihanda ko na si Chloe for bedtime.
Kanina ko pa napapansin ang asawa ko. Pasilip-silip sa pinto. At mukhang inip na. Problema na naman niya. Mabuti at mabilis na nakatulog si Chlu. Naabutan ko si Sander na nanonood ng TV sa kwarto namin. Dumiretso ako sa banyo at naglinis ng katawan. Tapos tumabi na ako sa kanya. Pinatay naman niya ang TV at umayos na ng higa. Nakaunan ako sa braso niya habang nakatitig siya sa akin. Bakit, Hon? Tanong ko. Hinaplos niya ang mukha ko. Thank you for being so understanding. Akala ko kanina nagalit ka na talaga sa akin. It's not your fault. At alam ko namang mahal mo ako. I trust you that much, honey. Niyakap ko siya. Kahit anong mangyari, hindi niya tayo masisira. Wag lang niya akong pupunuin. Baka manghiram siya ng mukha sa aso. Sagot ko. No, Hon. It's not safe para sa inyo ni baby. Ayokong masaktan niya kayo. Kaya ako nag-hair nang magbabantay sa inyo. Para siya na ang bahala kay Cholin. Fine. We would away. I have a check-up tomorrow with Doc Jerica. I'll go with you. Aya na naman siya. Imukhang type pa naman siya ni Doc. No, Hon. Ayos lang kahit hindi na. Saglit lang naman yon, Kahit na, sasama pa rin ako. Bakit ayaw mo ba akong isama? May pasok ka kasi, di ba? Palusot ko. Pero ang totoo, ang lagkit kasi ng tingin ni Doc Jerica sa kanya. I'm the boss, Hon, kaya ayos lang kahit absent ako. Para naman sa inyo ni baby, Ano pa nga ba ang magagawa ko? Tumango na lang ako saka napahikab bigla. May parusa ka pa sana for calling me old. But ang honey is sleepy already, so I'll let this go for now. Ano na naman ba yung gusto niya? Love you, Hon. Good night. Sabi ko na lang. Saka ipinikit ko na ang mga mata ko. I love you more, bulong naman ni Sander. Good morning, world. Bati na kami ni Sander. Biyayaan ka ba naman ng ganito kagwapong asawa? At mabait pa bonus na ang pagiging mayaman niya. Napangiti ako. Tulog na tulog pa rin siya. Bakit ang yumin niya kasi? Pinaliguan ko tuloy ng halik ang buong mukha niya. Nagising siyang nakangiti. Wah! W.A.Y. so yummy, honey. Pinanggigilan ko naman ang pisngi niya ng kurot. Aray naman, honey. Masakit. Sabi niya sabay hinawakan ang mukha niya. Ay, sorry. Ba't kasi ang cute-cute mo? Honey ko, ako na yata ang pinaglilihian mo, Ayos yan para kamukha ko talaga si baby. Pinagkukurot ko ulit siya at kinagat ko pa ang balikat niya. Nakagigil, Di rin naman siya nagreklamo. Pagkabangon ay pinuntahan ko muna si Chlu. Para tulungan siyang maghanda for school. Ang yaya niya na muna ang maghahatid sa kanya sa school. Dahil may check-up ako, sabi ko. Baby, be careful sa school, ha? Pag may kailangan ka. Puntahan mo lang si yaya or call mommy or daddy. Yes, mommy. Behave din po ako. Ingat din po kayo ni baby. Ang bait talaga ni ate. Sabi ko at saka siya hinalikan. Love ko po kasi kayo ni baby. Niyakap naman niya ang tummy ko. At love ka rin namin, ate. Inihatid ko na siya sa sasakyan. At pinagbilinan naman ni Sander ang bodyguard ni Chlu. Oh, baby, you call daddy, ha? Paalala ni Sander kay Chlu. At behave ka sa school. Don't go anywhere without Kuya Mike. And your Yaya Cheryl. Yes, daddy, I love you. I love you too, baby. Sagot niya bago siya bumaling sa bodyguard at yaya ni Chlu. Bantayan niyo siya. Huwag niyong hayaang makalapit sa kanya si Cholin. Yes, sir. Magkasabay na sagot ng dalawa. Bye, mommy. Daddy, and baby. Bye, at take care. Nakaalis na sina Chlu pero parang hindi ako mapanatag. Dahil hindi ko siya nasamahan sa school today. But nevertheless,
Naghanda na rin kami ni Sander sa pagpunta namin sa klinik ni Doc Jerica. Good morning, Doc. Bati ko sa magandang doktora. Pagdating namin sa klinik niya, para kasi siyang Diyosa na bumaba sa lupa. Good morning, Mrs. Rosales. And oh, sa iyo rin, Mr. Rosales. Ang sweet mo naman. At sinamahan mo pa talaga si Mrs. Ang lapad ng ngiti niya sa asawa ko. Siyempre naman, Doc. Mahal ko ang mag-ina ko, Umiti siya. Okay, let's start your checkup. Una niyang tiningnan ang blood pressure ko. Tapos yung heart rate naman ni baby. Normal naman daw lahat. Tinanong din ako ni Doc about AMWA lifestyle and health habits. Nagbigay siya ng advice para mas maalagaan ko ang pagbubuntis ko. Si Sander naman ay seryoso ring nakinig. Hindi kaya na mesmerized na siya sa beauty ni Doc. And about doon sa tinanong ni Mr. last time. Kung safe pa ba ang sexual intercourse? It's safe as long as everything about your pregnancy is normal. And so far, okay. Naman at wala naman akong nakikitang problema. Umakyat yata lahat ng dugo ko sa mukha ko, kaya napayo ko na lang ako. Ang malandi kong asawa ang may kasalanan nito, Salamat, Doc. Nakangising sagot ng asawa ko. Pasimple ko siyang kinurot sa tagiliran. Take your vitamins regularly, Mrs. Dagdag pa ni Doc. Tisha na lang po, Doc. Masyado naman kasi siyang formal. Okay, Tisha. Iwasan mo rin ang oily food. Eat fruits and veggies, tapos watch your caffeine intake. It is important to ensure the safety and well-being of your baby. Ilutong mabuti ang kinakain mo lalo na ang meat at poultry. And wash fruits and veggies thoroughly. Yes, Doc. I'll keep that in mind. Thank you. Mabuti at mabait ang doktor ko. Hindi kagaya ni Cholin. Nagpaalam na kami at napagpasyahang magpunta sa mall. Niyaya kasi ako ni Sander na mamili na ng gamit ni baby. Hindi naman halatang excited na siya. Tingnan mo to, Hon. Ang cute, di ba? Bagay ito sa anak natin. Hawak-hawak niya ang isang blue na one size. Bakit blue? Hon, hindi pa natin alam kung baby boy siya o girl. Di ba pwede naman sa baby girl ang blue? Sige na, bilhin na natin. Bahala ka na nga. Ikaw naman ang magbabayad. Kung ano-ano pa ang pinagdadampot niya pagkatapos. Ayaw naman papigil, parang ngayon lang naging tatay. Pero ang cute niya tingnan dahil aliw na aliw siya sa pamimili. Niyaya ko siya para bilhan din si Chlo ng mga bagong damit. I didn't want her to feel left out. Gusto rin sana ni Sander na bilhan ako ng damit. Pero niyaya na kasi ako ni Ate Marga na mag-shopping pagbalik niya from her business trip sa Cebu. Kasalukuyan kaming namimili ng damit for Chlo. Nang nag-ring ang cellphone ni Sander. Hello? What? Paano? Find my daughter now, sigaw niya. Han, what happened? Tanong ko pagkababa niya sa tawag. Chlo's missing. Ha? Paano? Mahigpit ang security sa school nila at kasama niya ang bodyguard niya. I don't know. Kailangan kong pumunta doon. Pero ihahatid na muna kita sa bahay. Just relax, okay? No. Sasama ako sa'yo. Paano ako magre-relax gayong nawawala ang bata? Pero Hon, delika. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Basta sasama ako. I need to make sure she's safe. Wala na siyang nagawa, kundi pumayag. Nagmamadali kaming pumunta sa school. Ayos ka lang, tanong ni Sander. Habang nasa biyahe kami, naiiyak na ako. I'm worried, pag-amin ko. Mahahanap natin si Chlo. Please don't, Siowa. Makasasama kay baby yan. Pinahid ko ang mga luha ko. Pagdating namin sa school ay naabutan naming nagkakagulo ang guards. Pati na ang ibang mga guro. Agad kong nilapitan si Teacher Jen. Paano nawala si Chlo? She said she had to pee. Gusto ko siyang samahan pero tumanggi naman siya.
Tapos umalis ako saglit at nagpunta sa library. Pagbalik ko ay wala pa rin siya, kaya pinuntahan ko na siya sa CR. But I couldn't find her. Tinawag ko ang yaya niya. At hindi naman daw nagpunta sa kanya si Chloe. Alalang-alalang kwento ng guro. Saan naman kaya napunta ang bata? Wag naman po sanang may mangyari sa kanya. Sumama ako kay Teacher Jen para tumulong maghanap. Si Sander naman ay sa guard sumama. Wala naman daw kasing senyales na nakalabas si Chloe ng school kasi sarado naman ang gate. Kaya siguradong nasa loob lang siya ng school. Napunta kami ni Teacher Jen sa may playground. Pero wala siya doon. Naglakad-lakad ako papunta sa may lumang locker. At doon ako may narinig na batang humihikbi. Mommy ko. Mahina lang ang boses ng bata. Pero alam ko agad na si Chloe yun. Kaya nabuhayan ako ng loob. Baby, nasaan ka? Mommy, I'm here. Nakarinig ako ng pagkalabog ng isa sa mga locker. Posible kayang nakulong siya. Nilapitan ko at binuksan ang pinakadulong locker kung saan ko siya natagpuan. Pawis na pawis at umiiyak. Baby, paano ka napasok dyan? Tanong ko. Pero iyak lang siya ng iyak. Binuhat ko na siya palayo sa lugar na yon. At sinalubong naman kami agad ni Sander. Kinuha niya sa akin si Chloe na putlang-putla na. Dinala namin siya sa klinik nila para matingnan siya. Ang sabi ng school doctor, muntik nang masuffocate si Chloe. Dahil walang hangin na pumapasok sa loob ng locker. Nilagyan siya ng oxygen. At pagkatapos niyang makapagpahinga ay pinauwi na rin kami. Pinaimbestigahan ni Sander ang nangyari. May mga CCTV sa school. Kaya sila na raw ang bahala mag-review noon. Ipaalam na lang nila ang kalalabasan ng investigasyon nila. Pauwi na kami at kalong ko si Chloe. Habang nasa biyahe kami, Baby, how do you feel? Tanong ko sa kanya. I'm okay na, Mommy. Baby, tell Mommy what happened. Paano ka napasok sa locker na yon? May isang babae po. Sabi niya she'd give me cotton candy if I played hide and seek with her. Kaya nagtago po ako sa locker tapos di na ako nakalabas. Naaalala mo ba ang mukha niya? Tanong ni Sander. Yumiling si Chloe. She was wearing a mask, Daddy. Magkasing tangkad ba kami, baby? Tanong ko. Mukhang alam ko na kasi kung sino ang may gawa nito. Yes, Mommy. She also put something in ammo pocket. Kinapa ko ang bulsa niya at nakitang may papel nga doon. Binuksan ko to at binasa. Let's play, Tisha. Anong gusto mo, taguan o agawan? Hinablot ni Sander ang papel. Nagawa niya to kay Chloe. Nasaan ang konsensya ng babaeng yon? Galit na galit si Sander. That woman. Hindi ko na to palalampasin. Do you know her, Daddy? Double it, why did she do that to me? Niyakap ko na lang si Chloe. Don't worry, baby. Nandito na kami ni Daddy. Kaya hindi na siya makalalapit ulit sa'yo. Ano ba ang gusto ni Cholin? Bakit niya ginagawa to sa sarili niyang anak? Cholin POV. Laro tayo. Nagsisimula pa lang ako. Level 1 pa nga lang yon, Sisiguraduhin kong sa larong ito, ako ang mananalo. Wala akong pakialam kahit madamay pa si Chloe. I could still have another child with Sander. Basta ngayon, kaming dalawa lang muna ang mahalaga. I need to get rid of that bitch Tisha. Humanday ang mang-aagaw na babaeng yan.